Magandang araw mga ka-recap! Sa video nating ito ay magre-recap tayo ng isang thriller movie taong 1972 na may pamagat na What the Peeper Saw. Tungkol ito sa isang batang pasaway na nagkagusto sa kanyang stepmother. Hindi na natin pahahabain pa, sit back at mag-enjoy sa video. Sa unang eksena ng bidyong ito, ay makikita ang isang babae na nagngangalang Sarah. Nakuryente ito sa kanyang bathtub habang naliligo. Ito na din ang naging dahilan ng kanyang agarang pagkasawi. Makalipas ang isang taon ay makikita naman natin ang isang babae na nagngangalang Elise. Dumating ito sa bahay ng kanyang asawa na si Paul na isang businessman. Unang asawa ni Elise si Paul, habang si Paul naman ay pangalawang asawa siya. Pinakiusapan kasi siya ni Paul na alagaan muna ang anak niyang si Marcus habang siya ay busy pa sa kanyang business. Sinabi ni Paul kay Elise na darating ang anak niyang si Marcus sa kanilang bahay sa susunod na linggo. Ngunit nagtaka ito nang makita niyang nakauwi na ng kanilang bahay si Marcus. Tinanong siya ni Elise kung bakit napaaga ang pag-uwi nito. Sinabi ng bata na maaga silang pinagbakasyon dahil lumalaganap na sa kanilang eskwelahan ang sakit na chickenpox. Medyo nahihiwagaan si Elise sa kanyang stepson. 12 anyos pa lamang ito, ngunit matured na ito mag-isip at magsalita. Sa sumunod na araw ay tumawag si Paul kay Elise at nakiusap ito na kung maaari niyang makausap ang anak niya. Pumunta ito sa banyo nila at ibinigay ang telepono kay Marcus habang naliligo sa bathtub. Nang matapos ng kausapin ni Marcus ang kanyang tatay, ay ibinalik nito ang telepono sa kanyang stepmom. Dito na nagulat si Elise sa mga ginagawa ni Marcus. Habang kausap ni Elise si Paul ay pasimple naman nitong hinawakan ang dibdib nito mula sa kanyang likuran. Pagtapos ng pag-uusap ng mag-asawa, ay agad itong lumabas ng kanilang banyo at galit na galit sa ginawa ng bata. Ngumiti lang si Marcus na parang walang nangyari. Habang naglalaro si Marcus sa labas, ay napag-alaman ni Elise na wala itong kaibigan ni isa. Dahil siguro sa masamang pag-uugali nito. Gayunpaman ay inalagaan ng mabuti ni Elise ang kanyang stepson, kahit napasaway ito. Pasimple namang tinignan ni Marcus ang kanyang stepmom. Lumipas ang araw ng pagbabalik ng kanyang tatay. Sabay na nagpunta ng airport ang dalawa, upang sunduin si Paul. Habang papauwi na ang magpamilya sa kanilang bahay, ay pasimple namang hinawakan ni Paul si Elise, na nagresulta ng muntikan nilang pagka-aksidente sa daan. Agad namang nakontrol ni Elise ang manibela. Nang makauwi na sila, ay humirit si Paul na may mangyari sa kanila ni Elise. Habang si Marcus naman ay nasa labas na naglalaro. Kinagabihan ay nagtungo ang tatlo sa isang restaurant upang maghapunan. Nagtanong si Paul kung kumuha ba si Elise sa kanyang pera para pangbayad ng taxi. Sinabi ni Elise na si Marcus ang nagbayad ng taxi. Sinabi naman ni Marcus na kumuha lang siya ng 360 cents at wala nang ibang kinuha. Hindi naniniwala si Paul sa sinabi ni Elise. Dito na napaisip si Paul na baka kinukuhanan ni Elise ang kanyang pera. Hindi naman naging maganda ang pakiramdam ni Elise sa kanyang stepson. Kaya nang may pagkakataon, ay nagtungo ito sa kwarto ni Marcus, upang tignan ang mga drawer nito, at baka nangungupit din ito ng pera ng kanyang asawa. Wala itong nakita, maliban sa isang papel na punit-punit. Isang araw habang naliligo ang mag-ama sa swimming pool, ay nagsabi si Marcus sa kanyang tatay, na wala daw pakialam sa kanya si Elise at hindi daw siya gusto nito. Hindi ito pinansin ni Paul dahil sa bata pa nga ang anak niya, at hindi pa alam ang mga sinasabi nito. Pasimple namang nakikinig si Elise sa usapan ng mag-ama. Agad namang kinausap ni Paul si Elise kung totoong nga ba ang sinasabi ng kanyang anak, ngunit ang sinabi lang ni Elise ay walang katotohanan ang mga sinasabi nito. Lumipas pa ang ilang araw at nagtungo si Elise sa eskwelahan ni Marcus, upang kamustahin ang pag-aaral nito. Ngunit sinabi ng principal ng eskwelahan na matagal nang na-kick out si Marcus sa kanilang eskwelahan. Pinadalhan na din nila ng isang liham ang mga magulang nito, ngunit wala ni isang tugon. Dito na naisip ni Elise na yung liham na tinutukoy nito, ay yung papel na nasa drawer ni Marcus na punit-punit. Napag-alaman kasi ng kanyang eskwelahan, na nagpupunta ito sa katabing bahay ng eskwelahan, at naninilip. Pinaglaruan at kinitil pa nito ang buhay ng isang pusa. Kaya nagpas siya na ang eskwelahan na i-kick out ito. Sa sumunod na araw ay nagtungo si Paul at Elise sa isang party. Dito nakausap ni Elise si Sophie. Sinabi ni Sophie na kaibigan niya si Sarah, ang dating asawa ni Paul.
Nabanggit din nito na nakuryente si Sarah sa bathtub habang naliligo, at ipinalabas na nalunod ito. Dito ay muling napaisip si Elise na baka kagagawan ito ng anak ni Paul. Nang papauwi na ang dalawa, ay nabanggit niya kay Paul ang tungkol kay Marcus at Sarah. Nagalit lang si Paul sa mga sinabi ni Elise tungkol kay Sarah. Hindi ito pinakinggan ni Paul at nakipag-argumento pa kay Elise. Isang gabi, ay nagtungo ito sa itaas na kwarto niya, at dito niya nadiskubre ang isang butas. Direkta mismo ito sa kanyang kwarto. Agad naman itong pumunta kay Marcus, at tinanong ito kung matagal na niyang ginagawa ang pagsilip nito sa butas. Habang may nangyayari sa kanila ni Paul, at kung ganun din ba ang ginagawa niya kay Sarah. Sinabi lang ni Marcus na hindi gaano, dahil mas nasasabik siya sa katawan niya. Pahabol pa ni Marcus, na mas maganda at sexy ang katawan niya kaysa kay Sarah. Tinanong na din niya si Marcus kung may kinalaman ba ito sa pagkasawi ni Sarah. Sinabi ni Marcus na wala siyang alam, dahil nalunod si Sarah habang naliligo. Dito na sinabi ni Elise na hindi siya naniniwala sa mga paliwanag ni Marcus. Dahil ang dahilan ng pagkasawi ni Sarah, ay ang pagkakuryente nito sa bathtub. Sinabi naman ni Marcus bakit niya sasabihin ang totoo. Sinabi naman ni Elise na bibigyan niya ng pera si Marcus magsabi lang ng totoo. Hindi naman pumayag si Marcus sa alok ni Elise. Sinabi nito na kung tatanggalin ni Elise ang kasuotan nito, ay pwede niyang sabihin ang totoo. Nagsimula ng alisin ng dahan-dahan ni Elise ang kasuotan niya. Dito na din nagsimulang magkwento si Marcus. Sinabi nito na may sakit sa puso si Sarah. Hindi ito alam ng kanyang tatay dahil ayaw itong ipaalam ni Sarah. May sulat galing sa doktor at alam niya iyon. Nang maramdaman ni Elise na hindi nagsasabi ng totoo si Marcus, ay agad naman itong umalis. Sa sumunod na araw ay ipinakita ni Elise ang butas kay Paul sa itaas ng kanilang kwarto. Sinabi nito na dito naninilip si Marcus. Hindi naman ito pinaniwalaan ni Paul. Inisip ni Paul na nasisiraan na siya ng ulo. Hindi sumuko si Elise sa pag-iimbestiga kay Marcus. Alam niyang si Marcus ang naglagay ng heater sa bathtub nila, na nagresulta ng pagkakuryente ni Sarah. Isang araw ay muli nitong kinausap si Marcus. Tinanong niya ito kung bakit niya nagawang kitilin ang buhay ni Sarah. Sinabi naman ni Marcus na hindi niya ito gusto, at gusto niyang pinapahirapan ang mga tao. Pahabol pa nga ni Marcus ay isusunod na niya si Elise. Dito na sobrang nag-isip si Elise at dinamdam ang mga sinabi ni Marcus sa kanya. Kaya nagtungo ito sa isang psychologist upang idulog ang kanyang problema. Wala na din kasi siyang mapagsabihan ng kanyang problema, dahil si Paul ay hindi na din naniniwala sa kanya, at pinag-isipan pa nga na siya ay may sira na sa ulo. Hanggang sa dumating na nga ang kinakatakutan ni Elise. Lumala ang depresyon niya, na nagdulot ng tuluyang pagkasira ng kanyang ulo. Agad namang dinala ni Paul si Elise sa isang mental hospital. Lumipas ang ilang mga buwan ay muling naka-recover si Elise. Muli itong nagbalik sa bahay nila Paul. Namasyal naman ang tatlo. Nag-usap si Paul habang naglalaro naman si Marcus kasama ang aso nito. Nang magkaroon ng pagkakataong makausap ni Elise si Marcus, ay kinamusta niya ito. Muli nilang napag-usapan ang nangyari kay Sarah. Sinabi naman ni Marcus na nagbago na siya, at hindi na niya gagawing saktan siya. Dahil unti-unti na niyang nagugustuhan si Elise. Hinalikan naman siya ni Elise. Sinabi naman ni Marcus na kung gusto nito, nakitilin na nila ang buhay ni Paul, para silang dalawa na lang ang magsama at magpakalayo na. Sa hindi kalayuan ay may nakita si Elise na humaharurot na sasakyan. Agad nitong kinuha ang laruan ni Marcus at inihagis sa kalsada, kung nasaan patungo ang humaharurot na sasakyan. Hinabol naman ito ni Marcus, at nang pupulutin na ito ni Marcus ay nahagip ito ng sasakyan, na nagdulot ng agaran nitong pagkasawi. Nakangiti naman si Elise, habang tinitignan ang wala ng buhay na katawan ng bata. Dito na nagtatapos ang video nating ito mga ka-recap. Kung nais mo ng mga ganitong video, ay mag-subscribe ka na, at i-click ang bell icon. Salamat!